beam shear and punching shear sa bot area kung saan nandun yung dalawang column. Okay, for strap footing, ito naman strap footing na to, mas economical ito kaysa dun sa trapezoidal or combined footing. Okay, ulitin ko, sa strap footing, we designed this footing na meron kang dalawang column kung saan pagka ginamitan mo naman ng combined footing, kasi baka masyadong mahaba yung kanyang length. Pag ginamitan mo ng combined footing ay hindi siya economical, lalo pa at kung sakaling trapezoidal naman ay maaring sobrang ikli naman yung ibibigay niya na width dun sa isang side at sobrang haba naman dun sa isang side. So for strap footing, i-design natin yung yung footing na to in such a way na economical siya. Ay tinawag na strap kasi meron kang dalawang maaring rectangular footing yung isa, maaring square footing yung isa, at i-connect natin siya ng beam o tinatawag na strap. So sa yung buong system na yon, ang tawag ay strap footing. Okay, so ano ba tong strap footing na to? Strap footings are independent footings connected by a beam. It is used when the distance between columns is so great that a combined trapezoidal footing becomes quite narrow with high bending moments. In this case, the column is provided with its independent footings and a beam is used to connect the two footings. Okay? So, we have here a problem for strap footing. Maybe you might want to draw. So, i-flash ko na muna. Okay, flash ko muna. Gusto nyo i-drawing na agad para meron kayong ninonote, hindi lang yung pinapanood nyo kung ano yung what's going on with our lesson. So, para lang na-practice nyo na din agad. Send ko lang tong link natin sa chairman. Monitor niya. Okay, so the problem, a strap footing carries the given loads as shown in the figure. Mamaya yung figure, i-draw mo nyo muna. Both columns are 400 mm square. Allowable bearing capacity of soil is 120 kilopascal. The columns are spaced at 6.2 meters apart. Assume that the strap should be out of contact of soil so that there are no soil reactions to modify the design assumptions. F prime C is equal to 21 megapascal, Fy is 276 megapascal. Compute the dimensions of footing A, which is rectangular in cross-section, so that it will have a uniform soil pressure diagram. Compute the dimension of footing B, a square footing, in that sense, so that it will have a uniform soil pressure diagram. Determine the depths of both depth or thickness of both footings A and B. Also, determine the reinforcement requirements for both footings A and B. Determine the maximum design shear and moment for the strap beam, and design the reinforcement of strap beam. Okay, let's start. 6.2 daw yung Siguro, ganito yung drawing niya. Ganito yung drawing. Pwede ko namang i-draw. Actually, in reality, ang strap na to, hindi siya umaabot dito sa baba. Kundi dito lang siya. Kadalasan, pinapatong to dito sa footing. Okay? Kung pantay man yan, pinapatong nila dyan sa footing. Baka isipin nyo ay tie beam, maaaring tie beam din. Pero, naka-design siya in such a way na connected siya dun sa system natin ng dalawang footing, kaya tinawag na strap footing. Okay? Kaya tinawag na strap footing.
In this example, hindi ko technically hindi na assumption tong 1.2 kasi kita niyo naman dun sa drawing. So dito pala, syempre natin pag na-draw niyo na 400 by 400 nga daw yung yung column. Sa footing A yung kung saan nandun yung column, isang first column. Dead load daw ay 300, live load ay 250. Sa second column, 500 at saka 400. Dead load 500, live load 400 kN. Okay? Andito ito yung strap. Yan yung strap actually. Itong pinapakita ko sa inyo, ito yung first na na pandemic noon, kaya sulat-sulat lang talaga yung pinagawa ko dito. 2010 pa na na NSCP yung namin code na ginamit, pero applyan natin ng 2015. Okay? So kita naman dito sa example na to, syempre dahil etong sa footing B ay nasa center lang naman yung column nyo, kaya malamang sa malamang yung resultant ng footing or yung reaction nung soil at saka nung footing ay nasa gitna lang. For dito sa sa footing A actually ay hindi kita nyo naman yung yung eccentricity actually. Kasi itong R niya nakikita nyo, ito yung reaction nung nung soil dun sa dito sa column, pero resultant nung nung pressure diyan, nung soil pressure diyan sa ilalim. So sa gitna naman mag-aakyat kasi hindi naman trapezoidal yung I mean regular naman tong shape nitong footing A nyo. Nagkataon lang na yung column nyo ay nasa edge. Okay? So since nasa edge siya, alam natin na yung center to center nung column ay 6.2, tapos nasa gitna lang naman to, 5 meters tong etong assumption na na between nito. Ito pala yung na-assume dito. Itong 5 meters diyan. Okay, 5 meters sa resultant niya. So ito. Sa exam malamang ibibigay ko tong part ng 5 meters diyan. So magiging ano ngayon 'yan? Ano yung eccentricity? So 6.2 less 1.5 ay 1.2 meters yung eccentricity niya diyan. Okay? In cases where column A is at the center, the resultant will occur where the location of the load is, just like footing B. So, sakaling nasa gitna daw yan, yung column nyo, sa gitna lang din yung resultant ng column A or footing A nyo. Nasundan ba? Nasundan? Remington, sundan mo ba? Sino tong si Franz Zenger? Wala si Remington. Mark Kevin. Nasundan, sir. Okay, sige. So, kung nasundan, let's move on with the next page. Okay. To solve for the dimension, nga pala dito, balikan ko lang. Dito sa problem, loads lang yung given, yung column nyo, kung gaano kalayo, F prime si Fy, hindi given yung Q allowable, hindi given yung hindi given yung thickness ng footing kasi nga i-decide pa natin yung mismong footing. So for this, na-solve naman na natin dati pa tong nakita na natin yung E. So first kunin na muna natin yung values ng R1 at saka R2. Okay? To get that, i-convert ko na ng ultimate load yung yung ating column loads diyan. Baka isipin nyo, kumuha tayo ng dimension tapos naka-ultimate. Please know na wala tayong thickness. So since wala tayong thickness, gagamitin ko na relationship is that itong na to, itong tawag nito,
Itong equation, itong ratio na to. So, yung ratio daw ng allowable, Q allowable is to yung load na unfactored, and then ultimate yung QU, tapos yung over yung ultimate load natin, PU. Okay? Di ba Q effective kasi ginagamit natin last time. Wala tayong thickness, wala din tayong data kung hanggang saan siya nakabaon diyan. Okay? Hindi natin alam. So that is why ito na ang ito na lang, ito yung yung way natin para magkaroon tayo ng basis ng soil pressure para magamit sa design. Okay, para magamit sa design. So, wala tayong thickness, wala tayong weight ng soil, wala rin tayong weight ng concrete, pero alam naman natin na normal weight concrete ito, though alam natin. So, hindi rin natin alam yung dimension, so hindi gamitin natin tong proportion na ito. Okay? So, for this, na-solve natin yung given Q allowable na 120. Given yan. Tapos, tama ba? PU, etong PU sinolve ko na dito, kita nyo naman. Paki-double check na lang kung tama yung na-compute dyan. And then, yung P, unfactored dito. So, may makukuha kayong QU. Itong QU na to, ito na yung gamitin natin sa ating pagdi-design ng dimensions. So anyway, kunin muna natin yung resultant para dun sa both sides. So magmo-moment ako sa B. Dito ako nag-moment kasi dito lang din naman, dito kasi wala ka ng unknown. Pero actually pwede naman kahit saan kayo mag-moment dyan. So pwede dito sa location ng PU1, pwede dito actually. Meron nga lang kayong R1, R2, pero magsa-summation of forces kayo, may makukuha nyo naman na yan. Statics lang naman to. Hindi ko na isa-isahin pa. So, 5R1, so dito nag-moment sa B, 5R1, ito yon, equal to 760. Ito na. Factored na yung ginamit dito. So, 0 naman sa PU2, kaya hindi na nakalagay dyan. Paki-double check nga kung tama to, kung tama yung 165.517. DOM ulit. Wala siya. Henner. So, given yung 120 na Q allowable? Given yung Q allowable. Given siya. Resty? Tama ba? Parehas, sir. Tama, sir. Tama. Okay. Parehas sige. po. Okay, thank you. Sige. Kariza, nasundan mo ba bakit ganito na yung process natin at bakit wala yung Q effective? Sir, pwede po pataasan, teacher. Saan sa page 1? Para makita lang yung sir, yung moment. Yes. Thank you, sir. Joyce, andyan ka ba, Joyce? Yes, sir. Nasundan, bakit hindi Q effective yung ginamit natin? Nasundan naman po. Okay, sige. So, moving on, balik tayo. Siyempre, nakuha na natin yung values ng R1 at saka R2. Nakuha na din natin yung QU. Again, ulitin ko, hindi Q effective ang gagamitin natin kasi wala tayong basis ng thickness ng footing kasi i-design pa lang natin. So, the practical way para magkaroon tayo ng basis para sa pag-solve ng area is to get the QU. Okay? Is to get the QU. So, ito namang R1 at R2 nyo, since QU yung ginamit nyo, itong R1, R2 nyo ay embedded na yung pagiging ultimate ng load dyan kasi kinuha natin yung
PU1 at saka PU2. So, no problem with this kasi R1 ay almost parang ultimate na rin to kasi nga ultimate yung loads na na kinuha natin diyan. So, that is why meron tayong makukuha dito. Okay? Sa length naman, kita nyo na by inspection actually masosolve nyo na. 1.2 yung eccentricity natin dito. Okay, 1.2. Ito, hanggang dyan, 1.2 yan. Pero 400 by 400 yung column, so meron ka pang 0.2 dito. Okay? So, ibig sabihin yung L over 2 natin or yung kalahati ay 1.2 plus 0.2. So, that is 1.4. Tama ba? Tama ba, Angelica? Wala siya. Bahala yung mga absent. Hindi ko to ulitin ng face-to-face kasi nagsasayang lang tayo ng time kung ulitin pa natin ng face-to-face. Mark Angelo, tama ba yung assumption ko yung pagkuha dyan ng leg? Itong L over 2. Nasundan mo ba? Kung bakit naging L over 2? Yes, sir. Okay. Sige, moving on. Since L over 2 is 1.4, syempre, L is 2.8 kasi nasa half lang naman yung L over 2. So, L is 2.8. Hindi pa natin alam kung ito ay square or rectangular, pero L is 2.8. So, to get the area of footing A, so yung R1 niya, yung tumatama dyan sa footing, which is ito yun, R1. Nasolve na natin yan kanina nung nag-moment tayo. So, that is 942.4 kilonewton. Paki-double check na lang kung tama yung nakuha ko dyan. Si Patrick, paki-check nga Patrick kung tama yung yung 942.4 dyan. Tama po, sir. Etong 1,057.6. Is it correct? Yes po, sir. Tama po. Okay, thank you. So, kung tama na yan, sa area ng footing A, R1 divided by QU. Yung bagong pasok, hindi Q effective ang gamit natin kasi wala tayong basis para pagkuha ng Q effective. Okay, so, syempre yung area lang naman ay length times width. Area, length times width. So, sa footing A, ang resultant niyan ay 942.4. Ito to. Yan. And, palitan ko nga. And yung QU ay 165.51724. Ito. Nakuha na natin yung L kanina pa, which is 2.8. W na lang yung missing. So, 5.6967. Etong 942.4 divided by 165. So, lalabas na W. Paki-double check nga kung tama, Harold. Tama ba yung na-compute dyan? Kung tama tong 2.03345.
Okay lang yan. Almosara. Masaya. Nasundan mo ba Masaya? Ano yun, sir? Nasundan mo? Saks lang. Saan banda? Nasundan ko, sir. Yan, kinukuha natin yung unang footing pa lang, no, sir? Unang Kaya footing R1 pa yung lang. ginamit. Kaya R1 yung ginamit. Sige. Sige. Get. Sige. Adi, andiyan ka ba? Wala. Romel, pwede ko na bang i-move sa next na page, Romel? Okay lang. Sir, pwedeng 2.1 yung gamitin, sir? Yung sinulat niyo, sir? Ito nga nilagay ko. Sa atin, gamitin natin 2.1. 2.1, Para sir. may Sige, variation sa design. Okay na, pwede ko na bang i-move sa next, Romel? Yes, sir. Okay. So, next, solve naman natin para sa dimension ng footing B. So, nakalagay kanina dun sa sa condition na si footing B daw ay magiging square footing. Okay? So, to solve for the footing B, which is a square footing, yung R2 natin ay 1057.6. Ito yun. Nasolve na natin kanina sa taas yan. Yung QU natin ay ito pa rin kasi ang requirement natin ay constant yung soil pressure. Okay? Constant yung soil pressure. So, para to solve, syempre, alam nyo naman na yan, divide nyo lang naman yan. So, ang lalabas na B ay 2.52. Okay? 2.52778. Paki-double check nga kung tama yung napalabas, JV. JV ba kani? Saglit lang, sir. Okay, sir. Tama. Okay, so since tama naman, 2.53. Pero sa atin, gamitin natin, say, 2.6. 2.6 meters by 2.6 meters. Yung kanina, 2.8 meters by 2.1. 2.1 yung perpendicular. Dito, 2.6 by 2.6 sabi. Okay, so to solve naman then next we draw na the shear and moment diagram. Okay? Kailangan ito muna yung mauna, shear and moment diagram, kasi ito yung magiging magiging tool nyo later on para kumuha ng ng beam shear, ganyan, at saka maximum moment. So ito. So 760, 1 to 40. May iba na yata to, so we convert we convert or distribute the resultant to the corresponding footing. Okay? Hindi yung perpendicular yung pinag-divide ko kasi i-distribute lang naman natin yung R para dun sa footing. Kaya yung mismong yung nakikita nyo na dimension dyan. So 2.8 tama naman. Paki-check nga, Renny May, kung tama tong lumalabas dyan sa na 336. Are you there? Yes, sir. Tama po. Sige. Paki-compute nga naman to kasi hindi na 2.53 yung inadapt natin. Gumamit na tayo ng 2.6. Paki-ayos nga. So, hindi na to yan. Anong lalabas dito, Renny May? RM? 2.6, di ba, sir? 406.769. 406.769. Okay. Kilonewton. Sige. Sige. At this juncture, Saira, paki-draw mo nga yung shear and moment diagram. Sa papel mo na. Kunin ko lang yung yung mga values. Sige. Yung iba din sa inyo, you try to draw your shear diagram. May iba na kasi nag-iba na tayo ng
ng Q2. Okay? Yung distributed na na load based dun sa ating resultant sa respective footings. Okay? Q1 ito R1 divided by itong what you can say base nung footing A which is 2.8 sa Q2 naman yung R2 divided by yung nakuha nating base naman ng footing 2 which is 2.6. So please draw the shear and moment diagram. Dito yata ang may iba banda dito sa taas. Itong 711.2 iba na siguro. Ito ay 406. But ito malamang ay may iba ba? Para hindi siguro. Siguro ito may iba at ito rin ang may iba. Yata. I-check nyo na lang. Hintayin ko. Ano yun sa tour? Wala sir, napindot ko lang. Binago ko na. Kilonewton per meter. Saira, meron na? May value na ba yung shear dito sa Shear lang, sa, sir? yung kahit yung shear lang muna. Diyan sa taas, sir, 711.2. Same pa rin? 7.1. Dito sa baba lang nag-iba. 711. Tapos, Dito. 528.8 po.
528.8. Okay. Nag-zero ba dyan sa diagram mo? 0.005, sir. Yung sobra. Okay, sige. Next, sige, si naman, si Precious, andyan ka ba, Precious? Sir, nandito po, sir. Sige nga, double check nga yung yung moment kung ito din ba yung lalabas diyan sa values niya. Sir, pwede paki-zoom yung diagram, sir. Yan. Pati yung shear. Teka. Ayan. .2 yung pa rin. 528.8. Ito lang. Since ito lang naman yung napalitan, I think ito pa rin yun. Hindi, double check mo pa rin. Check mo pa rin kung tama yung mga moment na nakalagay dyan. So, ito ay dito. Ayan. Ito naman ay so, point of zero shear is your maximum moment. Tapos, ito ay dyan. Dito. So, yan. Sir, isend mo ba itong PDF file mo, sir? Hindi. Sige, sir. Precious, tama ba yung mga moment dyan? Sir, iba yung nakukuha, sir. Saan banda? Sa umpisa? Dito? Anong lumalabas? Sir, dun sa unang positive, sir, 40 naman yung nakukuha ko. 40. Unang positive. Ito? Yes, Ito? sir. 0.388. Bakit 40? Baka 76. 336. Siguro ang pinag-solve mo ay yung parang kay Besa. Dito agad siya. Dito sa face ng column. Ganun ba? Kasi yung kay Besa, ganon. Tapos, pag ganyan yata yun. Bago siya umakyat. Tapos yung ganon. 67.314 times 1.2 divided by 2. 1.2, hindi. 0.2 lang to. Kaya pala. Sorry. 0.2. Yung 1.2 ay mula sa gitna. Mag-iiba lang ata dun sa 182.4, sir. Saan banda? Ito? Anong lalabas na value dyan? Magiging 652.07801. 652. Ganito yung diagram or hindi? Tama, sir. Pero tama yung sa una, sir. Hanggang dyan sa 700. 652.
Negative 652.07802. 07802. Precious, please confirm. Ano ba itong mga to? 2.05806 at saka 2.054,194. 2.335. Ay, hindi Pero na 2.335 pala to. Kasi 2.6 na to. Tama ba? 2.3 na lang yan, sir. 2.3 na lang, hindi na yan. So, 2.3 na. Okay. Kaya ito ay tama tong 652. Pati itong 230 may iba na. Sige, paki-compute nyo nga. CJ, please confirm CJ. Paki-compute mo nga rin. Ang mga engineers ng November, paki-compute nyo nga din. Paki-check nga. Sir, pataas nga po ng, sir, tignan lang yung sa footing mismo. Yan po. Rafael, nagsosolve ka ba dyan, Rafael? Yes, sir. Yes, sir. Sir, pababa nga onti, sir. Sir, pataas nga, sir.
Ano sa tour? Sir, ano nang hinahanap, sir? Yung moment kung tama na yung values sa moment diagram. Ulit. So, paki-check yung values ng moment diagram so we can move on. Anyway, ang mahalaga dito na moment ay ito. Maximum moment, tapos yung moment na tatama dito. So, ito. So, kailangan natin i-verify ito dahil kailangan to later on. Kung alin Sir, dyan ba yung 656 pa rin naman yung lumalabas. So, 656. Tikoy, paki-check mo nga na lang yung pinag-solve mo, Tikoy. Baka may na-miss ka lang na napindot. So, 656 din po, sir. Okay, sige. So, Koy, paki-review mo na lang yung ano mo, pinag-compute mo. So, moving on, para makarami, wala pa tayo sa kalahati. So, let's move on. So, i-check natin sa beam shear. So, for beam shear at a distance D, hindi namin nagamitan ng DL dito. So, pero sa bagay, pag ginamit naman natin yung formula, alam niyo naman na pagka yung beam shear ay at a distance DL. So, tignan nyo nga tignan nyo yung diagram nyo. So, sa diagram nyo, dito sa A, kasi, di ba, mula sa face at a distance DL, dun daw yung critical for beam shear. Okay, at a distance DL. So, project lang natin dito. Oh. Paano nyo kukunin yun? Exage lang yung distance ng DL. Exage lang. DL. So, siguro dyan. Paano kukunin yan? Meron na kayong value dito. Pupunta lang kayo dyan. Okay? Paano kayo pupunta dyan? Ito lang naman yung load na involved dyan at a distance DL. So, yan. So, para makuha ko yung yung value na yan, hindi natin alam yung DL, ito yung ginamit ko. Yung shear natin dun sa baba, negative 6.92.68571 plus itong load na to, yung 336. Okay? Yung 336. Yung 336 na yon hanggang saan? 0.2? Kasi yung 336 natin na kinuha na ng ganyan kasi nandito yung 692. 0.2 tapos plus yung DL pa. Yun yung distance na yon. Okay? Ito, plus 0.2. Yan. Tapos, syempre, para dahil nga ito ay naka-kilonewton times 1,000, equate natin, ito hindi na 0.75 pa rin naman. Pero hindi na natin gagamitin tong 1/6, but hindi na 1/6. Okay, times na lang natin to ng 0.17. Tama ba? Yan. May mapapalabas kayong DL. Paki-compute. Sir, ulit man. Para maka-solve ko yung, kasi based dun sa diagram, based dito sa diagram, Karen, di ba, gusto natin na, di ba, ang critical for beam shear ay at a distance D. Okay? I-utilize lang natin itong shear diagram na meron tayo. Okay? Kasi alam natin at a distance D ay at a distance DL mula dito sa face ng column. Yan. Ano yung shear na yon? Yun yung gusto nating malaman. Ito, ano tong shear na to? Yan. Gets mo ba? So, para ma-utilize itong diagram, alam mo na dito sa part na to, or dito sa area ng center ng column, ang shear mo ay negative 6.92.6851. Tama ba? Nasundan? Nasundan mo ba, Karen?
Sir, may nagpapatanong pwede raw ba gamitin yung similar triangle? Pwede pa rin naman, pero okay lang kung saan kayo mas mapapadali. Pero ito kasi, pag ginamit mo na dati yung shear diagram, para makapunta ka lang naman dun sa part na yun, yung load, yung uniformly distributed lang naman sa ilalim yung gagalawin mo na. Pero pwede din naman yun kasi may value ka naman na dati ng ng max shear dyan na 692. Okay lang, pwede pa rin yun. Kung saan kayo mas mapapadali. Okay. So, let's continue. So, ito lang. Dahil may shear ka na dyan, punta ako dito. So, para mapuntahan ko to, i-add ko lang naman to. Kung hanggang saan yung sakop na to. Okay. Ito, 0.2. Ito, DL. So, negative 6.92.685 plus 336.57143. Tapos times yung distance niya. Diyan ang punta niyan. Gets ba? O anyway, pwede naman kayo gumamit ng nyo. Pwede pa rin kayo gumamit ng similar triangle. So, equate ko lang. Equate ko siya dun sa allowable natin. Okay, in-equate ko sa allowable. Compute na nga lang kung anong lalabas, kung tama ba itong lumabas dito. Si John JM, diyan ka ba? Kalipdan. Please check kung tama yan. Wait lang po, sir. Effective depth mula dun sa baba nung okay? Mula sa pinakababa na tension bar, yun o saya, yung DL. Effective depth. So, ito, DL yan. DL. Bakit kailangan ko i-specify na DL? Kasi iba yung effective depth natin pagdating ng punching. Kaya i-specify natin na DL. $497.8, sir. 497.8. So, mali ito. 0.TL din to. Sir, hindi pa 2-1 gagamitin sa 2053? Base ay, nga, pinalitan na pala natin, tama 2-1. Tama ka dyan. 1,100. Paki-check nga ulit. 550 pa, sir? Anong lalabas? $509.198, sir. 509. 509.199, 199, sir. So, sige, as is na muna yan. Sige, 510 na nga lang. Say 510 mm. Okay. So, let's take note of that. John Michael, nasundan mo ba? Castillejo pala. Sorry, pares kayo palang John Michael.
Sa tour, can you follow sa tour? Naman, sir. Sige, so moving on, i-check naman natin sa punching. Sa punching nito, di ba kasi nasa corner yung column dito, nasa corner. Ito 2.8 daw yan. Tapos 2.1. And ito ay 400.4. 0.4. Yan, 0.4. Kunin natin yung ano, yung effective depth. I mean, pwede naman natin actually i-equate yung ano natin, punching shear dun sa allowable punching. Pwede ba? Pwede ba natin gamitin? Subukan lang natin. Dito kasi sinubukan namin gamitin yung based dito sa effective depth dito, nag-add kami para mag-arrive sa magiging thickness ng footing tapos kinuha yung ano, pero this time wag natin gawin, try nga lang natin kunin yung ano, yung equate yung allowable dun sa ano, sa tawag nito. Ito ay 2.1. Ay, B sub O, mali pala to. 2,220, sir. Mali to. 2,220 yung base. Yung VU natin ay, sulat natin. Huwag nyo naman tignan to. Wag yan. Dito, yung B sub O natin. 400 plus, hindi natin alam. Yun yung kuhanin natin. Ito ay DAV. DAV gamitin natin. O, dalawa. Etong dalawa dyan. Tapos, plus DAV over 2. Tama ba? For punching. Etong C dito, 0.4. Tapos ito, dalawang DAV over 2. Kaya times. Ay, hindi. Dito pala. Ito pala yun. 400 plus DAV over 2. Dalawa siya. Dalawang ganyan. Kaya ito ay, isulat ko na nga lang. B sub O equal to dalawang 400 plus DAV over 2. Plus yung isang side niya ay 400 plus DAV. Ayan yung B sub O natin. So, let's equate. VU natin ay, ilang minutes pa ba? Mag-e-end na ba? Sige, paki-ano nyo muna, tawag na to, paki-organize yung VU